With the creation of the new shares, the Bencaminos are now the major shareholders. Bakit teritoryo ko naman ang pinapasok? Nauna ka, gago! Ngayon lang magpaalam ka na sa ospital dahil malapit ng maburang pangalang Salazar. Walang ka talaga! May mga nag-flash sa isip ko. Tingin ko mga memories ko yun. Eh, sinusugod mo ako dito sa ospital. Kung di dahil sa'yo, wala na ako dito, mahal. Ngayon lang ako nakakita ng babayang hirap kuhanan ng impormasyon. Mas mabilis mo makuha yung impormasyon, mas lalaki yung bayad ko sa'yo. Are you telling me that Olivia has a doppelganger? No, Lucas, ma. And if he's bothered by a mere photograph of Olivia, what more kung makita niya may babaeng kamukhang kamukha siya? Kilala ko na yung asawa ni Philip. Can you believe it? Naging kaibigan ko siya. Ako lang ang babaeng pwede kay Philip. Ako lang. Hindi mailipat lahat ng mga pasyente. Lahat na lang na ginagawa ko, hindi sapat para matulungan sila. May exhibit pa naman. Baka makahanap tayo din ng tao na natutulong sa mga pasyente mo. The board officially welcomes Lucas and Victoria Bencamino. Kami na ang may-ari ng Salazar Medical Center. Patuloy na nalulugi ang ospital. We're going to have to make budget cuts, starting with this charity ward. Kuha na nila yung ospital. Napalis na nila yung mga pasyente. I felt the people who need me. Gagawa tayo ng paraan. Lahat gagawin ko para mailigtas sila. May problema. What's happening? Ano bang klaseng abogado ang meron kayo? Paano nakalusot ang ganitong clause sa kontrata ni Salazar? 500 million pesos ang kailangan natin bayaran sa kanya as severance pay kapag tinanggal natin siya. It was a gesture by the board para ipakita ang appreciation sa kanya. Formality lang naman yan eh. Hindi ma-enforce ang clause na yan dahil hindi ko makita na darating ang panahon na tatanggalin siya dito. Kami na ang major shareholders dito. At gusto namin siyang sipain dito. Then we have to honor his contract. Ang tanong, gaano niyo baka gusto talagang tanggalin dito si Philip Salazar? Ang laking perang itinaya niyo dito sa ospital na to. Kaya niyo ba talagang itapon lahat yun? Lahat tayo lulubog kapag pinatalsik niyo si Philip Salazar. Unless unanimous ang vote ng board members na tanggalin siya. Hindi natin kailangan magbayad ng ganong halaga. I'm sorry, Atty. Bencamino. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo. You're not getting the vote. Sinadya mo itong gawin, Mr. Montenegro? Nakipagsabwatan ka kay Philip Salazar para ilagay ang clause na yan sa kontrata niya. Bakit gusto mo siyang protektahan? Dahil paparating kami dito? Anong hawak ni Philip Salazar sa'yo? Nung nag-meeting tayo, after the golf game, I was ready to make a deal with you. Pero bigla kang umalis.
Dahil umalis ka nun, doon lang ako nakapag-check ng mga messages. Ito ko lang nalaman na agaw buhay ang misis ko. Dating ko dun sa ospital, alalang-alala ako. Akala ko nawala na sa akin si Linda. Pero nabuhay siya. Dahil magaling na doktor si Philip Salazar. Philip, how was the operation? We were able to save the patient. Dadali na siya sa recovery room. Ginawa niya ang lahat para hindi mawala sa akin ang asawa ko. Kaya salamat, Atty. Buencamino. Dahil bigla kang umalis. Siguro kung hindi nangyari yun, natuloy sana yung deal natin. Nakagawa ko ng isang malaking pagkakamali. Si Olivia. Nakuha ni Salazar ang gusto niya dahil kay Olivia. Okay, straighten your elbows. Tapos dito sa may heart. Push hard and fast. Okay? About twice per second. Okay. Okay, go. Okay. Yan. Yan. Teka lang. Okay. Okay. Tama. Yeah, tama. Alam mo naman mabilis ka naman matuto. Pero, teka nga. Bakit ba inaaral mo to? Para lagi akong ready. Pag nagkaroon ng emergency, alam ko yung gagawin ko. At para maging kasing galing ni Doc Philip. Na-save mo yung asawa ni Mr. Montenegro, kaya nakuha mo yung loob niya. Dahil mabuti kang doktor at mabuti kang tao. At naniniwala ako na mananalo tayo sa laban na to dahil sa galing mo. Magiging tinik ako sa mga Buencamino. Tuso talaga yung Philip Salazar na yon. Wait, so you're saying nasa kontrata niya yung 500 million peso severance pay? That's ridiculous. 100 million? And impossible. Possible. Walang tangang magbabayad ng ganong kalaking halaga. Wala. So that means we can't fire him then. Maghintay ka, Philip Salazar. Mas matinding hirap ang ipaparanas ko sa'yo. Magbabago ang agenda ng meeting natin ngayon. Because apparently, mas yayaman ka pa sa aming lahat pag ginawa namin yon. Kaya nga hanggang ngayon nandito ako. Kasi lumalaban pa rin ako para sa amin ni Dad. Yan din naman ang gusto ko. Gusto ko makita mo lahat ng gagawin ko sa hospital na to. With that said, I move na palitan natin ang pangalan ng hospital. From Salazar Medical Center to Buencamino Memorial Hospital. Bastos ka talaga! Alam mo ba na pangalan ng tatay ko yung binabastos mo? Pagkatapos ng lahat ng gulo at iskandalo na dinala ng pangalan niyo dito, tingin ko panahon na para bigyan ng hospital na to at ang mga tao dito ng bagong simula. Tapusin na natin ang paghihirap ng ospital na to.
This is our chance to recover financially at mabawi ang reputasyon ng ospital. For all those who vote yes, raise your hand. Ano ginagawa ninyo? Nakalimutan nyo na ba ang itinulong ni Dad para sa ospital na to? Ninong, The board has spoken. Burado na ang pangalang Salazar Medical Center. Sa wakas, burado na ang pangalan ng mga mamamatay tao sa ospital na to. hindi pa dito natatapos ang lahat. Claire? Okay ka lang? Parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Parang may nagbabadya kang masama. Nakaramdam mo ako ng bigat ng loob. Pilit niyong binubura lahat ng pinaghirapan ni Dad. Pilit niyo siyang sinisira. Pero hindi kayo magtatagumpay. Dahil nandito pa ako. Hanggat nandito ako, hindi makakalimutan ng mga tao ang kabutihan niya. At babawiin ko ang ospital mula sa inyo, Buen Camino. Para kay Dad. Para sa lahat ng mga pasyenteng umaasa sa akin. Claire, kayo po ba yan? Ate Feli, ay, kayo po yung anak ni Kuya Lando, yung pasyente po sa charity ward? Opo, ako po yun. Kamusta po kayo? Kamusta po si Kuya? Ayun po, nahirapan pa rin pong huminga kaya di naman po ako tumigil sa kararaket. Kasi po, para may maarkila kaming oxygen. Ang hirap po kasing pabalik-balik pa po kami ng center. Ang layo po, tapos talong-talo kami sa pamasahe. Ma'am, natatandaan niyo si baby girl, Jenny? Opo, hindi ko po siya makakalimutan. May balita po kayo sa kanya? Oo,
mas lalo pa daw pong lumala po yung kondisyon ng bata. Nag-chat nga po kami ng nanay. Kawawa po, di na po nila alam kung anong gagawin nila. You okay? I guess. Nag-aalala ako. How are you liking our new life now? Masaya ka na ba? I will be. Alam kong yung pagpapahirap mo kay Salazar yung nakakapagpasay sa'yo. Susuportahan kita para masaya ka at kung saan ka masaya. Pero gusto ko nang lumagay sa tahimik. At alam kong hindi mangyayari yun hanggang hindi ka patapos kay Salazar. And I think that's the only time na talaga ako magiging masaya. Kalimutan mo na siya. Tapos na ako sa kanya. I want to focus on my wife now. Tara, date tayo. Anak ko, kain ka na. Sige na. Para lumakas ka. Ate May. Ma'am Claire, Jenny. pasok po kayo. Naku, pasensya na po kayo sa lugar namin. Ay, hindi po. Kasama ko po si Philip. May naghahanap lang po ng parking. May nakapagsabi ho kasi na lumalala yung kondisyon niya. Medyo okay naman po siya ngayon. Kahapon, nangihina po. Ilang beses na rin po kasi kami hindi nakapag-chemo. Ang totoo po niyan, naging malungkutin siya. Simula po nung napaalis kami sa charity ward. Noon po kasi may lakas pa siya ng loob dahil alam niya mapapagaling siya ni Doc Philip. Kahit may sakit siya, nakakangiti pa po siya. Kaya ngayon, para pong nawawala na siya ng pag-asa. Parang lalo pong lumalala yung sakit niya. Di bali ho. Ipapatingin natin siya kay Philip. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ay, naku. Anak ko. Natutuwa po siya siguro nakita kayo. Hi, Jenny. Ate Claire. Jenny? 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 Ano sa'yo? Jenny, anak ko! Anak ko, Jenny! Ano nangyari sa'yo? Jenny, anak ko! Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulong po! Pakibahan mo yung anak ko! Pakibahan mo! Jenny! Tulungan po kami si Jenny kinumpulsyon! Dalhin na natin siya sa ospital. Jenny, anak, lumaban ka! Emel! Wait lang, anak! Natawa ko na si Dr. Enriquez. Hinihintay na niya kayo. Jenny! Huwag kang bibitaw, anak mo! Lumapit ka lang, Jenny! Jenny! Halika na, ingat! Jenny, anak! Lumapit ka mag-iitin sa'yo si Mama! Anak ko! Kumalat ng cancer sa utak niya. Hindi na kaya operahan. Masyado na siya mahina. Dok, kamusta na po yung anak ko? I'm very sorry ho, pero kailangan niyo nang ihanda sarili niyo. Ilang araw na lang ho itatagal niya. Jenny ko! Anak ko! Diyos ko, maawa na po kayo. Jenny!
Claire! Namiss ko to. Ako din. Naalala mo nung bata-bata pa tayo. Hirap tayo sa law school. Ito laging comfort food natin. Kahit di naman tayo nasa stress, dito tayo kumakain. Dami na nga na-witness na ups and downs ng kainan dito ni Kuya Boyet. Di ba, Kuya Boyet? Nagulat nga ako eh. Akala ko nga nakalimutan niyo na ako. Paano ba namin makakalimutan ang best champurado in town? Bulero ka pa rin talaga, attorney. O ito, panulak. Wow, thank you, Kuya. Sino yan? Si Liza. Panira yung sekretarya mo? Anong kailangan mo, Liza? Hello, attorney. Si Philip Salazar daw po isinugod yung pasyente niya na galing sa charity ward. Ginawan daw po ng test tapos ipinasok sa private room. Ano? Papunta na ako dyan. Kuya Boyet, we have to go. Saan tayo pupunta? Sa hospital. What? Lucas, wait! Ate Marie, inom po muna kayong tubig. Kailangan niyo po magpalakas para kay Jenny. Salamat. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Jenny, anak ko! Tatawagin ko lang po si Philip. Jenny! Philip? Paalari pa rin. One clear. Two clear. Everybody clear? Clear. Clear. Charging. One clear? Two clear. Everybody clear? Clear. Clear. Jenny, ano mo akong iiwan? Jenny! Jenny, laban! Wala akong nagawa. Kasalanan mo lahat ng ito. Salazar! Olivia. Hindi siya asawa ni Philip Salazar. Siya si Olivia. Asawa ko siya! Ako ang asawa mo, Lucas! Hindi yung babaeng yun! Nangyari na yung iniiwasan ko. Ang pag-iisa ng mundo namin. Tinawag niya akong Olivia. Kung ikaw nga siya, kailangan mo nang bumalik sa tunay mong asawa. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, Philip. Pero itatago ko yung sekreto mo. Bakit kita napapanaginipan, Lucas? Ako ba? Si Olivia.